Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, start ulit ng isang bagong tournament. Ito yung Chessable Masters Champions Chess Tour at kasali na po dito si Super Grandmaster Wesley So. So ito po ang titingnan natin yung last round ng preliminaries kung saan ang kalaban ni Super Grandmaster Wesley So ay si Super Grandmaster David Anton Guijarro. So yung nakikita nyo pong rating dyan, yan po ang kanilang rapid rating sa chess.com. No? Pero si David Guijarro, ang rating niyan sa FIDE around 2670 din. Ayan, so si Wesley, alam naman natin mga 2757, kinapos ng konti para makapasok sa candidates. Pero hindi po 2844, no? Kasi yan po ay chess.com rapid rating. So punta tayo sa nangyari sa kanilang game and tingnan po natin yung naging final standings ng preliminaries. Ayan. So ito po, nag-start with E4. Take note, si Wesley pala ay yung white and black si David Guijarro. So E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and then Knight F6. So alam niyo naman, pagka gusto niyo lang ng draw, no? Kasi last round na po ito. Si David Guijarro gusto na na-draw kaya ng Berlin. Ayan. So D3, Bishop C5, and then si Wesley nag-Knight C3. Ayan. So kaya napaka-importante talaga mag-analyze po ng mga Super Grandmaster games. Kasi kahit po ako, hindi ko alam na may ganyang linya yung Knight C3, no? So ang pangontra pala dyan, sabi ni David Anton, D6 lang. So D6 lang ibibigay ang bishop pair. Grabe. So ako hindi ko gagawin yan. Pero yan ang tinira ng Super GM. Malamang po yung Super GM na aral naman na ho yan. And napa-engine na nila yan. So siguro tama ho yan. No? So Bishop B6, A3, castling. So pinag-interesan kagad ni Wesley yung bishop. No? Itong bishop na to wala na pong kawalayan. So anytime pwedeng kainin. Castling, Knight E7, ngayon tatakas na with C6 and Bishop C7. So, kailangan na pong kainin. So, kain, Rook E1, C6, Bishop C4, Knight G6. So, complete equality, sabi po ng ating Stockfish. H3, H6, B4, and then C5. So ito ang very interesting idea ni David Anton Guijarro. Kung saan nakain na po yung black bishop niya, no? Yung dark squared bishop. Kaya ang ginawa niya para magkaroon siya ng control sa dark squares, lahat ng pawn niya nilagay niya sa itim. Very interesting idea. Ganun pala ang parang pangontra doon, no? So kahit makain yung bishop mong itim, bishop pair ang kalaban, kontrolado mo naman yung dark squares kasi doon mo ilalagay yung mga pawn. Tapos yung light squares, kokontrolin ng bishop. So walang weakness, very very solid. So normal development, Bishop E3, Bishop D7, Bishop B3, Bishop C6. Ayan, so tuloy natin, A4, Queen E7, Knight D2, ikot-ikutan lang muna ng pyesa. And ngayon kinapture yung pawn sacrifice ni Wesley. Very interesting kasi triple pawns po ang black. Pero kinain pa rin no? Nag-Knight C4. Kakainin ni Wesley yung pawn sa B6 with the Knight. Tapos nag-D5. So yung D5, ino-open yan yung diagonal ng bishop. And dito makakita tayo ng very interesting exchange sacrifice ng black. So nag-Knight takes B6 and then hindi po pinansin yung threat sa rook. Ang ginawa, kinain lang dito sa gitna. Ayan, kinain yung gitna, capture, D takes E4, Knight takes E4, and ayun makikita natin bakit po binigay yung exchange sacrifice kasi ma-open yung bishop. Napakalakas ng bishop dito tapos magkakaroon ng malakas na outpost ng knight sa C3. So Queen G4, Queen F6, Rook AD1,
Knight H4, Rook D3, and then Knight C3. Ito na po yung critical position ng ating laro. So kung mapapansin nyo, kahit quality up si Wesley, talagang nahihirapan siya sa posisyon kasi yung oras niya 1:44 na lamang, no? Yung si David Guijaro 3:20 pa. And simple lang ang idea ng black with threat sa G2, with knight takes G2. Ayan, so ito ang critical position. Papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang linya. Halimbawa, depensahan mo yung threat niya with F3. Tatamaan ka ng malakas na bishop takes F3. Game over ka kagad dyan. Kasi pag kinain mo yan, kain, threat ang rook, threat ang king. Pag dinipensahan mo, discovered attack, tagpas ang queen. Ayan. Excuse me. Kaya dito, isang paraan na lamang para ma-maintain ang advantage, ang napakalalim na bishop takes H6. So ito po, stockfish line na ito, mahirap na po makita ito. So bakit bishop takes H6? Para may divert yung queen, queen takes H6, and then merong rook E5. Ayan, tatamaan ng rook H5 na idea, matutuhog yung queen and knight, and kapag pinagpatuloy mo yung knight takes G2 mong idea, merong bishop takes F7, mauunahan ka pa sa mate. Of course, hindi ka pwede dito kasi may rook H5. Kaya pag kumain ka naman, may queen C4 check, and then pag king F8, rook F5 check, mate kasunod sa F7. Ayan, so napakalalim na po niyan, hindi na po yan makita. Kaya ang ginawa ni Wesley, rook D7. Sinoli niya yung exchange, kaso tinamaan siya ng pagka rook F8, bishop C5, H5, na decoy yung depensa ng rook eh. Tinamaan yung queen, na force kumain, pagkakain na wala ng depensa yung rook. Kaya naging 2 pieces for a rook. Although magulo pa naman po, kasi nakapasok yung queen sa H8. So king E7, queen B8, and then ngayon nag E4. So kailangan yung E4 kasi under attack yung E5. So E4 muna. Queen B7, and then pag queen G5, threatening checkmate na po. Dito makikita natin yung mindset ng dalawang players natin. Kasi pagkakain, king E8, check. Si David Anton Guijaro gusto lang ng tabla, no? So kung pwede na ho siyang tumabla kung gusto ni Wesley. Yan, para makapasok na sila sa next stage. Pero si Wesley gusto magpilit. Queen G3. So kumain, knight F5, push ang pawn sa gilid. Rook E3, and ayan na naman, pwede na naman magtabla si Wesley kung gusto niya, no? Rook E3, Rook E1. Kaso ayaw, nagpipilit talaga si Wesley dito. Although mahirap pong pilitin kasi 2 pieces for a rook. So nag Rook A1, G3, F6. Dito masyadong na-overpilit si Wesley. Nakita ko dito, kinapture niya yung knight kasi meron ng knight C4 ideas. So mapapaalis yung king. So kinain niya dito, and kahit po dito 1 piece up na, si David Anton gusto lang talaga niya tumabla. Ayan, gusto lang tumabla. Kaso si Wesley nagpipilit. So nag G5, kinain. So one piece down, masyadong napasarap ang pilit. So dito parang ayaw na ng tabla ni David Anton Guijaro, and si Wesley pa ang napuruhan. Ayan. So hindi na po makain ito kasi didepensahan lang ng bishop, and of course 1 piece down, kakainin na lahat ng mga pawns. Ayan. So unfortunately si Wesley natalo po sa last round ng Chessable Masters preliminaries, although huwag kayo mag-alala kasi pasok pa rin naman. Ayan. So 6.5 si Wesley ang papasok dito, alam ko top 11. So yung top 11 nakapasok sa next stage ng tournament. So nakikita ko, alam na ni Wesley na kahit matalo siya, pasok pa rin naman siya sa top 11. Gusto lang niyang
targetin yung championship. No, kasi kung nanalo siya 7.5 points din siya, hindi natin alam kung ano mangyayari sa tie breaks, no, against Grandmaster Martinez and Grandmaster Anton. So dito 6.5 si Wesley, pasok siya sa next stage, although mabigat po ang kalaban niya next stage. So ito papakita ko yung pairings. Sa next stage, ito po matches na ang magaganap. Alam ko 4-game matches. David Anton versus Rauf Mamedov, Hikaru versus Lazovic, Samvel Tersahakyan versus Peter Svidler, Alireza Firouzja versus Yu Yangyi, and si Wesley against Vincent Keimer. So napunta kay Wesley yung pinakamabigat. So kung hindi nyo po kilala si Vincent Keimer, siya yung tumalo kay World Champion Magnus Carlsen sa World Cup. Siya lang ang kaisa-isang talo ni Magnus sa classical format. Although nakabawi naman si Magnus doon, no? Pero siya lang ang tumalo kay Magnus. So nakuha pa ni Wesley. Ang rating po niyan sa classical format, alam ko 27-42 or 27-43. So talagang yan ang pinakamabigat dyan. Of course, kung tatanggalin nyo si Firouzja and si Hikaru, no? So ayan po, aabangan natin yung next stage. Mamayang gabi po yan, or madaling araw. Depende sa oras nila doon. Ayan. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.